Higit 200 OFW sa naggegerang Israel at Iran ang gusto nang umuwi. Ikinuwento rin sa News 5 ng isa nating kababayan ang kanyang nakakatromang karanasan. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Tignan niyo ang lagay namin sa bomb shelter. Pagka nag-siren, takbuhan na dito sa loob ng bomb shelter sa ilalim. Sa nakalipas na linggo, walang araw para sa OFW na si Shai Kabayan na hindi sila kumaripas papasok ng bomb shelter sa Israel. Sumisilong sila mula sa missile attack ng Iran. Pero sa gitna ng sigalot, sinamantala naman ng mga kawatan ang bahay ni Shai. Pati kasi kama at ilang gamit sa sasakyan ay tinangay. Pero para kay Shai, napapalitan naman ng gamit, pero hindi ang kanilang buhay. Pagka marinig mo, talagang iba. Ang nasa isip mo lagi, nako, may namatay na naman. At totoo po, sunod-sunod, lalo kung sumasapit na po ang gabi, ay kami nangangamba na. Higit 200 OFW sa Israel ang nagpalista na sa repatriation program ng gobyerno. Martes naman darating sa Pilipinas ang 26 na OFW at isang turistang naipit sa sigalot. Nasa 10 OFW rin ang binisita ng mga opisyal ng embahada sa nasabugang elderly care facility sa Beit Avot. Wala namang Pilipinong nasaktan doon. Samantala, inilipat naman na ang 8 Pinoy na nawala ng tirahan matapos itong matamaan ng missile. Sa Iran naman, walang nasugatang Pilipino matapos ang pambobomba ng US forces sa 3 nuclear sites doon. Pero 6 na OFW at 2 turistang Pilipino ang nagpasa ng repatriation request sa embahada at makauuwi na sa Huwebes. 2 Filipino seafarers din ang nagpadala ng request. Sa tala ng DFA, nasa 1,200 ang Pilipino sa Iran at nasa 30 sa kanilang OFW, habang ang karamihan may asawang Iranian. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng DFA na itaas sa Alert Level 4 o mandatory repatriation ang estado sa Iran at Israel. Pero ang ating mga embahada naganda na ng mga hostel para gawing temporary Filipino shelter sakaling mas lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.